At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Para po sa unang katanungan, Tristan Odalo, Newswatch. Hi, good afternoon, Yusek. Yusek, I'll start with the recent claims of Senator Alan Peter Cayetano na sinabi niya pong nireject ni Pangulong Marcos yung kanyang panukalang 10,000 cash assistance noong 2022. Sabi niya, despite saying that the government could already afford it, to set the record straight, did President Marcos ever reject or decline such proposal? And in an earlier statement, you've said that evidence will prove na baseless itong claims ni Senator Cayetano. Ano-ano po yung mga ebidensyang handang ipakita ng Malacanang na para ipakita sa publiko na wala pong katotohanan yung sinasabi ng Senator? Unang-una, itong panukalang 10,000 pesos na ayuda sa bawat pamilya ay isinulong ito nang siya pa ay miyembro ng Kongreso. At nung hindi ito umuusad, ang una niyang sinisi rito ay si Congressman Alfred Vargas. Kasi lumalabas na laging siyang walang sala. At nung May 14, 2021, ito nga ay sabi natin na noon pa ito ipinapanukala. Pero hindi ito umandar, hindi ito umusad, kaya naninisi ng iba. So, hindi pa po Pangulo, si Pangulong Marcos Jr. dito, ng mga panahon na ito. At ng July 24, 2021, no hindi nga po umusad, ang sabi niya, let's give people 10K, not 10K excuses. Again, dahil hindi ito umuusad sa Kongreso, muli, naninisi siya ng iba. Ang isang panukala, kung maganda naman ang maidudulot at kaya, hindi posible itong ipasa. At nung naipasa ang 2022 national budget, hindi pa rin po Pangulo, si Pangulong Marcos Jr. noon. At ikinalungkot niya na hindi ito nabigyan ng pansin dahil hindi na isama sa 5 trillion 2022 national budget. At ito lang June 30, 2022, sinabi niya, sa mga nagbabash sa 10K ayuda, kung kaya ko lang silang bigyan ng tagsa 10,000, binigay ko na sana sa kanila. Pero sa katotohanan, ito'y isang legislative proposal. So, ang ibig sabihin nito, siya muna ang dapat na gumawa ng aksyon. Kailangan niya muna itong paaprubahan sa Kongreso, sa House of Representatives, at saka sa Senado. Kung wala pa po siyang nagagawa, wala pong masasabing ni-reject ang Pangulo dahil wala po nga siya nasisimulan. Itong mga kahinaan ni Senator Alan Cayetano, kabagalan, at hindi at walang kakayanan sa pagtupad sa kanyang pangako, ay huwag niya pong ipahid sa ibang tao. Akuin niya mismo kung ano ang kanyang kakulangan. Ipinangako niya po itong 10K kada pamilya. Hindi na nga po umusad nung siya ay miyembro ng Kongreso. Pero ginawa pa po niya to na pangako sa kanyang pangangampanya. Huwag niya naman sanang gayahin yung pangakong ala jet ski na pang kampanya lang. Sa kasagsagan din po ng mga nire-reveal ni Senator Cayetano na dawit niya na nga rin po si Senator Ping Lacson, and you have Senator Ping Lacson saying that the Senator Cayetano may have inserted billions worth of infrastructure projects in the 2025 budget and said that his camp is developing evidence including information about an alleged bagman. Kung mapapatunayan pong may mapapakitang ebidensya si Senator Lacson, will Malacanang support an investigation by other agencies such as Ombudsman, DOJ, and other appropriate agencies to look into this? Kung ano po ang ebidensya na mailalatag, kahit sino pa po yan, kamag-anak, kaibigan, kaalyado, kahit anong kulay yan, ang gusto ng Pangulo, mapanagot ang dapat na mapanagot, pero ebidensyang mayroon po talagang lehitimong ebidensya. Hindi gawa-gawang mga kwento.
Hindi gawa-gawang mga ebidensya. Hindi gawa-gawang intriga. Hindi nagpaplanta ng ebidensya. Dapat totoong ebidensya. Kung may ebidensya, ilahad. At isampahan ng kaso kung dapat na mapanagot ang mga involved dito. Quick follow-up na lang po, ma'am. Related pa rin dito sa issue on Senator Cayetano. Sabi po ng NBI din, kung ready do, kung kakailanganin, baka pwedeng mapatawag si Secretary Vince Dizon in their probe sa 2019 SEA Games. Sa ngayon po ba, ma'am, buo pa rin ang tiwala ng Pangulo kay Secretary Dizon kung maungkat man itong 2019 SEA Games issue? Sa ngayon po, lahat naman po ng miyembro ng gabinete ng Pangulo ay siya po ay may tiwala. Hanggat wala naman pong naipapakita pang anumang ebidensya na maaaring magsangkot sa mga miyembro ng gabinete patungkol sa korupsyon, nananatili pong tiwala ang Pangulo. Sunod na tanong, Christian Bascones, PRTV. Yusek, balik tayo doon sa 10K na ayuda, pangako ni Senator Alan Peter Cayetano. Sabi niyo po, doon sa panukalang 10K na ito, ay hindi pa Pangulo si PBBM that time. So for short time po ba ito ni Pangulong Rodrigo Duterte? So dapat po bang sisihin ng dating Pangulong Duterte sa hindi na ipasa ito at kaalyado niya po ito considering the fact na gano'n? Tama ka. 2022, ang gumawa ng budget na yan ay panahon pa ni dating Pangulong Duterte. Pero bakit hindi na isama yung kanyang proyekto o yung kanyang panukalang batas? Malamang ay hindi naniniwala sa kanyang panukalang batas at mukhang kulang sa pag-aaral dahil ang hinihingi yata niya is 200 billion pesos. So papaano na kaya yung ibang mga proyekto kung sa 10K kada pamilya lang ito ibubuhos? So dapat siguro aralin niya pang mabuti yan para mainggan niya yung kapwa niya mga mambabatas. Para sumang-ayon sa kanya at maipasa ito at hindi siya naninisi ng Pangulo. Next question po. Tinawag ni Senator Alan Peter Cayetano na minion si NBA Director Attorney Melvin Matibag at sinabing may mastermind at mga minions. So ibig sabihin, ang naintindihan po namin dito, may sinusunod itong si Attorney Melvin Matibag. Dahil appointee po ng Pangulo si NBA Director, ang NBA Director, paano po tutugunan ito ng Malacanang at paano nito titiyakin ang independence ng NBI sa mga investigasyon nito? Sa aking pagkakaalam, ang salitang minions ay wala naman sa Biblia. So, wala pong ginagawa ngayon ang senador, si Senador Alan Cayetano, kung hindi magturo at manira ng iba. Ang pag-iimbestiga po na gagawin ng NBI ay mandato po ito. Trabaho po nila natugunan ang mga issue patungkol sa korupsyon. Kung hindi naman po siya natatakot sa anumang issue ng korupsyon, sa bilyon-bilyong pera or pondo na naibigay dito sa PISGOG, ayan, hindi naman po siguro siya manggagalaiti. Kaya naman po niya siguro itong i-liquidate. So ang tanongin niyo po, kung inyo siyang makakausap, na-liquidate niyo po ba yung bilyones na pondo na inilaan para sa 2019 SEA Games? Pangalawa, sino-sino kaya ang nagbigay ng donasyon para sa 2019 SEA Games? Na i-report din po kaya ito? At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay nangangako para gampanan ito. Hindi para magpakitang gilas lang. Hindi rin nagtuturo ng iba para iligtas ang sarili sa pangakong napako. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.